Kakapos lang natin kanina patungkol sa aral ng hyperdispensationalism na si Apostol Pablo umano ay nagtayo ng sariling iglesia. At mayroon pong nag-comment na out of nowhere kung saan ini-entertain niya ang ganitong mga kaisipan na taliwas naman sa itinuturo ng Biblia. Ang sabi niya kasi, sa panahon ng 12 apostol, may iglesia pero walang pundasyon dahil si Apostol Pablo lang daw ang nagtayo ng pundasyon nito. At sabi pa niya, sa Ephesians chapter 2 ay wala daw nakalagay na naglatag ng pundasyon ang 12 apostol. Kaya lilinawin po natin dito, although pinaliwanag na natin ito sa video, pero sasagutin natin ang katanungang ito for the sake sa mga kapatiran nating mahina sa pananampalataya dahil alam natin ang mga ito, hindi na to matututo at hindi na to tatanggap kung anong paliwanag mula sa atin at mula sa Biblia. Kaya ipapaliwanag natin. Ang 12 apostol ba ay may iglesia pero walang pundasyon? Alam niyo po, ang iglesia ay inalin tulad sa isang building. Ang isang building po ay hindi po yan maitayo kung walang pundasyon. Sa madaling salita, yung iglesia during the time of the 12 apostles, may pundasyon na po yun. Kaya nga ipinapangaral nila si Kristo, yun ang kailang inilatag na pundasyon upang ang sino mang sasampalataya ay maidagdag sa iglesia. Kaya kung maintindihan po natin ang Acts chapter 2 verse 47, ang mga nangaligtas ay naidagdag sa iglesia ng Panginoon. Kung walang pundasyon, maidagdag ba yun sa iglesia ng Panginoon? Katulad ng isang building, maitatayo mo ba yan kung walang pundasyon? Sa madaling salita, mali ang taong itong nag-comment na walang pundasyon ang iglesia ng 12 apostol. Dahil malinaw dito na yung mga nangaligtas ay naidagdag sa iglesia ng Panginoong Hesukristo. At sabi niya na wala daw nakasulat sa Ephesians chapter 2 na naglatag ng pundasyon ang 12 apostol. Tignan natin ang sinabi ni Apostol Pablo na kanilang paboritong apostol, na ito lang ang kailang kinikilalang apostol. Tignan natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa verse 19 and 20 ng Ephesians chapter 2. Now therefore, ye are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints, and of the households of God, and are built upon the foundation of the apostles and prophets. Malinaw dito ang sinabi ni Apostol Pablo na tayong mga mananampalataya ay nakatayo sa pundasyong inilatag ng mga apostol at ng mga propeta. Sino itong pundasyon na ito? Jesus Christ Himself being the chief cornerstone. At yan din mismo ang sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 3 verse 11 na si Kristo ang pundasyon ng iglesia. Sa madaling salita, sa Ephesians chapter 2 verse 20, may inilatag na pundasyon ang mga apostol. Walang iba kundi si Kristo. Kaya po napatunayan natin sa mga paliwanag ng Biblia at ni Apostol Pablo na mali ang kaisipan nitong nag-comment na wala umanong pundasyon ang iglesia ng 12 apostol at hindi umano sinabi sa Ephesians chapter 2 na may inilatag na pundasyon ang 12 apostol. Kaya sa atin mga kapatid, huwag tayong mag-entertain kung ano-anong katanungan sa ating isip na tumataliwas na sa itinuturo ng Biblia. Ang Biblia po ay malinaw na nagtuturo na ang Panginoong Hesukristo ay pundasyon ng ating pananampalataya. Therefore, siya ang pundasyon ng iglesia. Kung saan ang mga apostol, ang 12 apostol at si Apostol Pablo ay inilatag nila ito sa mga taong wala pang Kristo upang sino man ang sasampalataya ay maidagdag sa iglesia ng Panginoon.